Iyon, bago patuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa ating mga viewers diyan, sa ating mga subscribers na patuloy pa rin sumusuporta at nananatili sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyo lahat. At ulit humingi din tayo ng pasensya sa ating mga viewers diyan, sa ating mga subscribers na bihira na tayo makagawa ng mga ganitong klaseng video, reaction video, dahil nga sa sobrang busy natin sa ngayon mga kababayan. Yun na nga, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ngayon, ito nga ay kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Talagang ipipilit mga kababayan ni Pangulong Bangag Marcos Jr. itong impeachment na ito. Gagawin talaga nila ang lahat mga kababayan para ma-disqualified at hindi na makatakbo nga bilang Pangulo itong si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Kahit pa siguro mga kababayan maghasik ng malagim na kasinungalingan itong si Bangag. Sa bagay, talagang sinungaling naman itong mga kababayan. Noon pa ito sinungaling itong si Marcos Bangag Jr. mga kababayan, dahil nga sa lagi itong nagpapakalat ng fake news. Saan ba magmana din yung kanyang tagapagsalita mga kababayan, itong si Attorney Claire Castro. Sinampahan na nga ng kaso itong si Attorney Claire Castro dahil nga sa pagpapakalat ng fake news mga kababayan. O balik tayo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi talaga nakaya mga kababayan. Kumbaga sa mga kababayan, wala na itong impeachment na ito. Patay na itong impeachment na ito dahil nga hindi sila magtatagumpay. Anong pre-trial nga lang mga kababayan, kinain na ng buhay itong si sino ba ito? Itong Balina? Hindi, si Balina, itong si ano pala mga kababayan, si Congressman Luistro. Itong si Luistro mga kababayan, ito yung may asawa na may kasong rape. Tapos nung aarestuhin na, nung may warrant of arrest na, itong asawa nitong si Congressman Luistro, itinago niya mga kababayan. Itinago niya para hindi maaresto. Tama ba yung ginawa nitong isang kumag na ito, itong Balina na ito mga kababayan, na itago yung kanyang asawa na may kasong panggagahasa. Balik tayo doon sa impeachment mga kababayan. Hindi talaga magtatagumpay. At kung halimbawa man mga kababayan, hindi naman siguro talaga mangyayari ito. Kung halimbawa lang na magtagumpay itong gagawin nilang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, magkakagulo din. Yung mga kababayan nating mga Muslim, nagbantaan na ito. Handa silang ipagtanggol itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Kung sakali lang, pero malabo nga ang mangyari na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte dahil puro naman kasinungalingan. Puro lang imbento mga kababayan yung kanilang ginagawang kwento laban kay Vice President Sara Duterte. Puro kasinungalingan. O bakit sa flood control? Sobrang tahimik nila. Kung ikumpara mo mga kababayan yung halaga, ilang milyon laban sa trilyon. Pero yung pinagtutuunan nila ng pansin, itong milyon mga kababayan kaysa trilyon. Ibig sabihin mga kababayan, talagang utos ito. Utos ito ng Malacanang mga kababayan. Utos ito ni Bangag Jr. Ito nga si Pangulong Marcos. Dahil nga takot nga sila na mangyari na maging Pangulo itong si Vice President Sara Duterte, dahil pag nagkataon mga kababayan, ang daming makukulong, maraming ulo ang gugulong mga kababayan. Diyan sa Kongreso lang napakadami dyan. Sa Senado, itong mga tulpo na ito, malamang gugulong ang ulo ng mga ito mga kababayan. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Panoorin natin itong si Attorney Mike Oferario. Ito, isang magaling na abogado mga kababayan, para mas maliwanagan kayo kung bakit nga hindi sila magtatagumpay itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Kinain daw ng defense team ni Sara Duterte ang prosecution na pinamumunuan ni Congressman Luistro. At ang sa kampo naman ni Sara Duterte ay pinamumunuan ng abogado ng lead counsel na si Attorney Sison. Well,
ako ba ay nasurpresa? Are we surprised about this development? Definitely not. Kasi noon pa man, sinabi ko na this is what is gonna happen. Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Ilang oras na lang natitira, magbubukas na naman muli ang resumption ng pre-trial ng impeachment ni Sara Duterte. At kagaya na aking inaasahan noon, I predicted this correctly, na ang House panel will hire private lawyers. And they did, mga 10 abogado, mga pribadong mga abogado na ang kinuha ng prosecution para ang sabi nila ay aalalay lang sa kanila. Pero it turns out, according doon sa nangyari doon sa pre-trial, dahil si Luistro ay halos kinain daw ng buhay ng defense team sa pamumuno ni Attorney Sison, yung one of the private prosecutors, si Attorney Kapunan, had to take over from Congressman Luistro. At kaya mainit ang ulo ni Attorney Kapunan. Well, actually, sila Attorney Kapunan po, sila Leila de Lima, mga naging kasamahan po namin sila sa law office ni Senator Rocco, yung Rocco Bunyag, and also with the Senate, so I know them personally. Actually, si Attorney Kapunan ay ninang pa namin sa kasal ni Doktora. Si Senator De Lima, while she was with Senator Rocco, nakasama namin siya doon. But then, nag-umpisa siya ng sarili niyang private practice. But she primarily specialized in election law. Hindi talaga siya naging criminal trial lawyer or experience sa impeachment. Kaya sinabi ko na noon, kagaya ito sila Jervis Luistro, wala naman silang karanasan tungkol dito sa impeachment. So, kakainin sila ng buhay talaga ng defense team ng kampo ni Sara Duterte, and that's exactly what happened. And akala kasi nitong mga nasa prosecution panel ng House, I think sa sobrang dami nung kasinungalingan na kalang isinubo sa kanilang mga sarili, nagkaroon na sila ng narcissistic belief na sobrang husay na talaga nila. Iba po ang sistema dyan sa House of Representatives, kagaya ni si Congresswoman Luistro, na akala niya dahil siya pinamumuno doon sa investigasyon ay napakahusay na niya. Kaya pwede pong ganon, pero pwede rin po na kaya ikaw ang pinili, wala na silang iba mapagpilian. For lack of a better choice, wala nang ibang choice eh. Kaya kayo nilagay dyan. You were not placed there because you were the best. You were a good lawyer. Because in the legal circle, hindi naman po kilala si Luistro as a good trial lawyer or a civil lawyer or whatever. She was a politician. Doon siya kilala. And she should stick to that. And wag na nilang i-feed itong kanilang narcissistic belief na sobrang husay talaga nila at siya daw ay second Miriam Defensor in the making, and she's obviously not. So this is how it is right now. Ang question sa atin dito ay bakit ginawang closed door yung pre-trial? The pre-trial is supposed to be part of the hearing proceedings, bahagi ito ng pagdinig sa kaso ni Sara Duterte. Bakit yung pre-trial? Pre-trial pa lang, kino-close door nyo na. Meron ba kayo tinatago o ayaw nyo mabisto yung kakulangan ninyo in terms of knowledge and of skill pagdating dito. Pero nung pa man sinasabi ko na sa inyo, huwag tayong masyadong magpapaligaw dito sa impeachment trial na ito. The administration just wanted this to continue despite the fact na alam nilang wala na silang boto. Hindi nila ma-impeach si Sara Duterte. However, kaya ang ginagawa nila ngayon, sinusubok nila na ipakulong na lang lahat ng mga kumakampi kay Sara Duterte, hoping that this will raise another constitutional issue at pwede silang bumoto ng mas kakaunting bilang. May reduce nila ito from 16 going 15 to 14, depende sa dami ng mababawas nilang mga senador. But since it will become a constitutional issue, ay wala na ito, tapos na rin ito, because once it reaches the Supreme Court on a challenge
based on the Constitution, kung ang plano nila ay bawasan yung kakampi ni Sara Duterte para makuha nila yung sufficient number, sampa ng kaso, arestuin, I don't think that will work, because maaabutan na yan ng panahon at magkakaroon na ng halalan, which is just a few months away. And ang totoong makikita ko mangyayari nito sa pagdinig na ito sa impeachment is that it will just be used as a ruse. It's a misdirection para mawala tayo doon sa usapin ng flood control. Talagang nilulunod nila yung usapin. Sila man talaga ang totoo. Gusto nilang ilihis itong flood control na ito. Gusto nila na yung ating mga kababayan tayo ay nakatutok doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at maibaon na nga sa limot itong flood control na ito. Alalahanin natin mga kababayan, isipin natin, napakalaking halaga, trilyon mga kababayan, at pinagyabang mismo ito ni Bangag Marcos Jr. na nakagawa na siya ng 5,500 flood control sa buong bansa at kasalukuyan pang maraming ginagawa. Paulit-ulit itong sinasabi ni Governor Chavit Singson mga kababayan, ng arkitek talaga ng korupsyon na yan, ng katiwalaan na yan, yung pangungulimbat nga sa trilyon na pira mula sa kaba ng ating bayan ay ito si Pangulong Marcos Jr. Kasi siya mismo ang nagmayabang mga kababayan. Tapos nun pala ay wala pala silang nagawa. May nagawa man mga kababayan, pero mga ghost project nga. At saka yung mga substandard. Kahit sa Ilocos mga kababayan, kung makikita ninyo, yung mga ipinakita ni Madraho, ay napakadaming mga proyekto doon na hindi pa natatapos. At kung mayroon mang mga iba na medyo may natatapos na, puro substandard. Ganon nila gustong iligaw. Kaya ginagamit nila mga kababayan itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya talagang ipipilit nila yan para nga tayo ay malihis din yung atensyon natin. Imbis doon tayo, tingnan ninyo ngayon ang daming isinisingit nila mga kababayan para nga makakalimutan ng ating mga kababayan itong flood control scandal na ito. Marami silang isinisingit. Gusto nilang maging kontrobersyal yung kanilang mga ginagawang kabulastugan dyan. Pero nga, tayo ay hindi tayo basta-basta maniniwala, lalong-lalo na kung nagmula sa mga bangag na mga tuta din itong si Bangag Marcos Jr. mga kababayan. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout mo lang muna ako. Shoutout kay Ma'am Bergie Veraldiyos ng Pulilan, Bulacan. Sa kanya mga apo si Coco Dion, Yuri. At shoutout na rin kay Rinrin Butkun. Shoutout na rin kay Ma'am Idisa Borby. Shoutout kay ito yung apo ni Ma'am Bergie. Sana yun. Shoutout na rin kay tanggalin ko ulit sandas ko, Mariki Taso Sara. Shoutout na rin kay Crispin Del Rosario. Shoutout na rin kay Gary Gorgonio. Salamat mga Gary Gorgonio, maraming salamat. Shoutout na rin kay Is Impi Bindalo. Ito pa, isa pa itong dalawang magkapatid na tulpo mga kababayan. Wala na rin itong ginawa, ang yabang-yabang no, may mga programa pa sa radyo. Hanggang ngayon may programa pa naman sila. Pero nga, puro lang yabang yun. Ginagamit lang nila yung kanilang kayabangan, yung kanilang katapangan noon, kunwari, para makilala sila sa buong bansa at magkaroon nga ng mas mataas na posisyon sa ating pamahalaan. Shoutout na rin kay Ronald Pagyo, shoutout idol Shoutout na rin kay Rogelio Vicente. Shoutout na rin kay Marlon Fernandez. Kay Ma'am Bergie Veraldiyos ng Pulilan, Bulacan, shoutout Kumusta na po Ma'am Bergie? Galing ka sa ospital nung nakaraang Pagpagaling po Ma'am Bergie. Huwag masyadong magpa-stress sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Alalahanin niyo po yung inyong kalusugan. Shoutout na rin kay sino ba to? Jose Glinito Nabung. Shoutout na rin kay Feliciano Montesinis. At shoutout na rin kay Gonski. Yun ang dito lang muna at once again, this is Rondi TV mo. Ingat tayong lahat. God save the Philippines.